puntahan natin si Mary Mon Reyes dahil siya ang naghabol dito sa Senadora Amy Marcos at tingnan natin kung nakausap na niya. Kung hindi man, I'm sure meron reaksyon ang iba pang mga senador sa mga naging pahayag kagabi ni Senator Amy Marcos. Kamusta dyan, Mary Mon? Jovi, good evening. So far, ngayong araw, sa pagpapatuloy ng plenary budget debates or deliberations, hindi rin natin nakita si Senatora Amy Marcos. So far, nakita natin ngayon. Kanina kadaraan lang sa likuran ko si Senator Pia Cayetano, si Senator Kiko Pangilinan, Senator Ping Lacson, Senator Erwin Tulfo, and even Senator Joel Villanueva na hanggang ngayon patuloy pa rin na nilang iniisa-isa itong mga items, lalong-lalo na para sa 2026 national budget. Pero kanina, nakapanayam din ng media itong si Senate President Tito Soto at nagbigay siya ng komento tungkol nga sa mga sinabi ni Senatora Amy Marcos sa rally ng grupong Iglesia ni Cristo. Sabi ni SP Soto, defining moment daw ito ng political career ng senadora. For Blue Ribbon Committee Chairperson or Chairman, Senator Ping Lacson, nasabi niya naman o tawag niya naman na very un-Filipino itong pagbabato ng mga paratang ng senadora sa kanyang kapatid mismo at saka mga kaanak. Habang normal daw na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa magkakapatid, maaari naman daw itong maresolba sa loob ng tahanan at hindi na raw para pa ibunyag sa harapan ng daan-daan libong tao. Nawalan din daw ng bilib si Senator Lacson dito kaya Senator Amy at ang nakikita niya wala raw ibang motibo dito kundi politika. Samantala, kanina rin sa pagpapatuloy ng budget debates dito sa Senado, kinumpirma rin ni Senator Ping yung pagkakaroon ng 100 billion peso na budget insertion sa 2025 GAA. Pero ang mga nakatanggap daw nito ay hindi si Pangulong Bongbong Marcos kundi ang mga individual sa Malacanang na unauthorized at misrepresent at ginamit ang pangalan ng Pangulo para raw makapagsingit. Pinangalanan niya sina Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Carlos Bersamin, grandnephew ito ni former ES Lucas Bersamin, pati si Education Undersecretary Trigev Olaybar. At nakuha niya impormasyon mula sa kampo ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at inamin din ni Bernardo na siya raw at saka si Olaybar at hindi si dati ako Bicol Party List Representative Zaldico ang namahala doon sa naturang budget insertion. Nasa 81 billion pesos ang umano'y napunta sa DPWH. The rest napunta sa iba't ibang mga ahensya at imposible raw na si Zaldico ang nag-deliver ng sinasabi niyang 25% na kickback. Si Bernardo rin daw umano at hindi si Ko ang nagpadala ng pera pero hindi rin sa Pangulo, kundi kanila Olaybar at saka kay Bersamin. Kaya hindi daw totoo itong mga paratang na nilabas ni Zaldico. Kaya rin daw napasok sa usapan itong si dating Executive Secretary Lucas Bersamin dahil ayaw daw umano ni Olaybar na malaman ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung tungkol sa 52 billion pesos na kickback na hinawakan personal ni Bernardo. Samantala, kanina rin naman nakapanayam din ng media itong si Finance Secretary Ralph Recto na bukas ay ng umaga manunumpa na bilang ang bago itinalagang Executive Secretary ng Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinabi naman dito, tututukan daw nila yung good governance at yung laban sa korupsyon and stable pa rin naman daw ang bansa sa kabila ng mga nagaganap sa politika. Yan muna ang latest mula sa inyo. Mula dito, balik sa inyo. I-unpack natin, Mary Mon, yung mga rundown na sinabi mo sa amin. Unahin natin yung tungkol kay Senadora. I mean, sabi na ni Mary Mon yung mga reaksyon. Sinong sarcastic doon? Parang may sarcastic doon sa mga na-interview mo, no? Pero, i-lift natin yung sinabi ni Senator Ping Lacson tungkol kay Senadora Amy Marcos. Pakinggan lang po muna natin to. Very un-Filipino, ano? Kasi tayo, mag-aaway man yung magkapatid. Diba, nalilimit yung usapan within the confines of the home. Or at most, minsan, binubulong sa mga kaibigan na sinisiraan yung kapatid. But not in front of hundreds of thousands of Filipinos. Especially in a religious gathering. Para sa akin, napaka-un-Filipino nun. Pag may away magkakapatid, nire-resolve natin within the confines of the home or within. Okay. So, yan po ang sinabi ni Senator Lacson. Isa sa mga nag-react doon sa mga sinabi ni Senator Amy Marcos. Before ko puntahan yung isa pang topic na kanyang binusisi kanina, no? Since nandun pa, parang nakikita ko kasi sa likod ni Mary Mon, parang ang active pa ng mga tao din sa Senate. 8:30 na o maging 8:30 na. Ano ba ang ganap muna dyan? At hindi ba nakikita si Senator Amy dyan?
Jovi, hindi. Ngayon, actually, yung pagdating doon sa mga unang naisalang, sinuspend muna nila yung budget debates. Pero ngayon, may kaunting tinatapos pa na naging backlog dito sa Senado to pave way para bukas sa necrological services naman kay former Senator JPE Juan Ponce Enrile. Kaya ngayon, may mga natira pa naman dito. Nasa likuran ko, ayan, si Senator Pia Cayetano. Yeah. Pero bukas kasi ng umaga, yun yung ina-anticipate nila na kaya baka mag-pack up na rin anytime dito sa Senado. Okay. So, tawid na tayo, Chiki and Marian, doon sa topic about yung ating patuloy na pag-iimbestiga sa mga korupsyon at katiwalian. So, I'm sure na-interview nyo nga si Senator Lacson at nag-drop siya ng 2 names Olivar at saka sino yung isa? Bersamin. Si Bersamin, yung the younger Bersamin. Oo, no? yung grandson. So, maraming reaksyon sa sa social media na parang ito ba'y paraan ng Senador Ping Lacson na i-shield ang Pangulo mula doon sa mga aligasyon na siya nga ay nakinabang doon sa mga pondo na i-pocket or naibulsa. Ganun ba talaga yung pakay or talagang basta na lang nasabi to ni Senator Ping dahil talagang meron siya kailangan erase about the 2 personalities? Ang pinaka-pinagbabasehan din kasi dito ni Senator Ping is yung kasulatan or yung narrative na nanggagaling naman kay former DPWH Yusek Bernardo. So doon na-raise yung concern kanina pagdating doon sa 100 billion na budget insertions na kung insertions daw ito ng Pangulo, bakit niya rin daw i-veto? So doon ni-raise yun kasi sinisilip nila ngayon, binubusisi nila yung 2026 na national budget and tinitignan din nila, binabalikan nila yung mga issue na may kinalaman dito. Though ang nasabi rin dito ni Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, agree din daw siya doon sa idea na may mga, kung naging insertion nga ito ng Pangulo, bakit vinito? Plus, very alarming din daw na bunyag na rin itong mga pangalan. So, kakailanganin na rin daw ulit maimbestigahan itong mga personalidad na nasasangkot. So, sa madaling salita, talagang sinasabi ni Senator Ping Lacson, it doesn't make sense na yung Pangulo ay, accused, no, na sangkot dito sa anomalya or flood control anomalies ay it really doesn't make sense. Kumbaga sa ngayon ay hindi siya naniniwala dahil ang ebidensya doesn't point to that kasi illogical. Kasi bakit nga naman daw yung i-insert niya umano na budget ay i-veto niya rin or tatanggalin niya rin. Okay. At saka alam mo, meron lang akong gustong isingit. Naalala ko, January 2025 this year, inalis bilang House Appropriations Committee Chairman si Zaldico. So, magtataka ka kung as early as January, meron ng nangyari. Sinabi, medical reasons daw kaya umalis or nawala nga at bumaba sa pwesto kumbaga itong si Zaldico. Pero sa floor ang nagsabi pa na inalis na nga or vacant na yung ang posisyon na yun, mismong si Presidential son Sandro Marcos pa. Yes. As early as January po ito. Yeah. Okay. So, hintayin namin ang mga balita ni Merrimon tomorrow. Baka magpakita na si Senadora Amy dyan, kasi spirit of fairness, di ba, na gusto natin talagang makasagot siya ng maayos doon sa mga usap-usapan ngayon ng mga mamamayan because of her bombastic statements last night. So, mag-thank you muna tayo kay Merrimon for her report tonight at buong maghapon mula dyan sa Senado. Thank you, Merrimon. Oo nga, Maria, naalala ko yan And di ba pinapasa ang budget? Pinipirmahan ng Pangulo December, end of the year. Di ba? And pagbalik nila sa session, January, yun ang nangyari. So nagulat kami, bakit umalis sa pwesto itong si Zaldico bilang Appropriations Chair. So yun ang ugong. At babalikan natin yung konteksto. Anong nangyari back then. Correct.